Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, gusto kong i-share sa inyo kung anong ginawa ko nung na-hack yung aking credit card from East West Bank. So yung aking credit card from East West Bank, pasensya na, maingay yung background kasi may gumagawa ng kalsada sa labas ng bahay namin. So yung credit card ko from East West Bank is East West Platinum JCB na credit card. So ayun nga, paano ko siya na-dispute? So this is my first time guys na magkaroon ng problema sa aking credit card, which is na-hack nga. So the other day, kakarating lang ng replacement. So hindi ko pa alam kung anong mangyari. Ito tatanong ko pa kay SWS. Siguro pag na-activate ko na siya, baka ano na yung isa, canceled na kasi naka-block ko yun. So, ganito yung nangyari. I was sleeping ng mabuti, ng napakaganda yung morning ko. And then I woke up guys that I have 2 messages from West na meron ng purchases yung aking credit card, which is yen. So, that is in Japan. So, parang last month ago siya nangyari. So, ngayon ko lang na-vlog because I was so busy. So, ayun. Nung naka-receive ko yung message, medyo pa rin pa ako. Medyo na parang nag-worry talaga. Siyempre, paano pag hindi na-accept ni bank, diba? So, babayaran ko yun. So, the first thing that I did, guys, is kinuha yung phone ko. Ginamit ko yung GPS camera map. So, nagpicture ako together with the clock doon sa loob ng bahay namin na that time is nandito lang ako sa Philippines. Wala ako sa Japan. So, actually, meron na itong first attempt. Medyo matagal na. So, 2 beses din yon. So, dinispute ko rin yung transaction kahit na hindi siya nag-success. So, ngayon, nag-success na siya. So, yung problema, guys, is wala talagang OTP akong na-receive. So, first attempt, same amount, yen, parang 79,500 na yen ata yun. So, same amount, first attempt, hindi nag-successful, and the second attempt is nag-successful. So, luckily lang guys, is na-cash installment ko na yung aking credit card. So, actually, yung credit card ko guys, nung natanggap ko ito, nung unang-una pa, yung kanyang credit limit is nasa 95,000 pesos lang. 95 pa. Kasi almost ganun yung mga credit cards na natanggap ko, 95,000 pesos ng kanyang credit limit. So, ngayon is nasa 372,000 na siya, guys. I think it is because maganda yung paggamit ko ng aking credit card. So, si S-West guys, na credit card, yung ginaganda sa kanya is meron siyang chatbot, which is the Esta, no messenger, pwede din sa app. Pero hindi ako gumagamit ng app ni S-West. Usually, pag meron ako mga inquiries, si Esta, yung ginagamit ko. Ang problema naman kay Esta ngayon guys, is marami na namang lumalaganap na mga nagpapakilala mga Esta. So, be careful kayo guys kapag meron kayong West Bank, ang ginamit nyo si Esta. Be careful kasi maraming Esta na lumalabas sa Facebook. So, yung ginawa ko, nung successful yung transaction, gumamit ako nung link doon sa message ngayon na para mag-dispute. So, yun, finalo ko lang yung instruction, and then, nag-report ako. So, mas simple lang naman yung kanyang instruction. And then, nag-handwritten. Kailangan mo mag-handwritten, no, dispute ka, nasa sayo yung card. So, ganun lang, madali lang naman. So, kay Esta, ang sabi niya, parang 1 week ata yung kanyang reply. Kung anong mag-reply doon sa dispute ko, sa reklamo ko. But then again, I was very anxious na baka matagalan. So, ang ginawa ko, lahat nung pwede ko makontak sa West Bank kasi may mga contact naman sila doon. Ang ginawa ko, nag-email ako. Parang nakakalimutan ko na paano mag-vlog. Tatagal na rin kasi ako hindi nakapag-vlog. So, ayun, nag-email ako. So, merong reply, merong kasi sa akin. And then, may nakatanggap ako ng message, ganun. Yung kanilang investigation guys, abutin siya ng 45 days. Pero ang sabi ata doon sa message parang i-retain. I don't know the correct term. Pero parang hindi ata pa muna magre-reflect yung yung sa, di ba usually pag nag-purchase ka ng card, di ba magre-reflect ka agad sa statement mo yung na purchase o na swipe o nagamit ng credit card. Ako, nakakalito na naman ako makipag-usap. So, hindi daw muna mag-reflect. So, kapag the-prove ni bank na hindi siya scam, so babayaran ko siya. But then again, luckily,
Sa awa naman, Lord, parang hindi naman kasi parang lagpas natin ang 45 days. So, yun lang guys. Madali lang naman mag-dispute ng kung na-hack kayo, nagamit ang iyong credit card na West Bank. So, kaya ako, I am very careful also na gumamit din ako ng debit card kasi yung siyempre yung sa debit card, pera ko kasi yun eh. Samantalang sa credit card, pera di ba? So, yun lang guys. If you have any stories na about sa hacking, baka gusto niyo man na i-share dyan sa comment section. So, maraming salamat guys sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. At saka, palagi nyo kakalimutan na kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and click that notification bell button para ma-notify ka every time I upload a new video. Kung meron ka tanong, please leave a comment below. Ano pa ba? So, daghan kayo salamat guys. Madabog salamat. And I hope I'm going to see you again on my next vlog. Bye-bye guys. Ingat ka mo pirmi. Ingat jud mo pirmi. Bye-bye!